Morning. Okay, bati katabi mo. Good morning sa iyo. Ayan. So, punta na po tayo sa ating topic na pinag-aaralan for this month. Let's bow our head. Let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay na patuloy mong binibigay at pinapahiram sa amin. And as we live this life na pinahiram mo, hayaan mo na magamit namin, Lord, sa kabutihan, magamit namin para sa ikaluluwalhati na iyong pangalan at ikalalawak ng iyong paghahari dito sa lupa. Everything is stewardship. Hindi lang pera, hindi lang ari-arian, kundi pati buhay namin. Kaya Lord, today, as we listen to your word, we pray that we can hear your voice speaking within us. You live inside of us. Hayaan mo na marinig namin yung Holy Spirit na kinakausap kami sa bawat mensahe. And let there be willingness, humility, and submission to your word as we receive your word with humility, kagaya ng sinabi sa Book of James. At Lord, lalabas kami dito, hindi lang na-inform, kundi na-transform. We pray that your Holy Spirit will hover upon us, your anointing will flow upon us, Lord, at lukuban mo kami ng iyong banal na dugo na walang gawa ang kaaway na makapanggulo sa amin, lalo sa aming puso't isip. Kaya salamat, Lord, we welcome you, be with us. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng malakas si Lord. Okay, rewind. Review tayo. Ano po yung na-discuss natin? Ano ang topic natin for this month? The theme. What is our theme for this month? Ano po? Tanungin mo yung katabi mo. Pakopya naman. Anong theme natin? It's about what? About the gospel. So, the necessity of preaching, sharing, teaching the gospel. Ito po yung ating diniscuss. And last Sunday, yung 4 na dahilan bakit kailangan nating i-share. At meron tayong sistema dito sa Juhia, Masinag. Ang sistema natin of sharing the gospel, the whole gospel, para maintindihan ng tao, is through the Bible studies. Kaya Bible study is a must. Kaya nga paulit-ulit ko dito, siguro by the end of this month, next month, lahat ng mga may walang Bible study, you must. Dahil, explain namin next month, bakit hindi kayo pwedeng walang Bible study, bagamat dinadaanan na natin yan. So, based on the Bible, bakit kailangang i-share ang gospel through the Bible studies? Una, utos to. Ito yung tinatawag na Great Commission. Yung word na commission is utos. Bagamat sa selling, sa sales, ang commission, ibig sabihin nito, meron kang kinita. Totoo lang, sabi ng John 15, kung kayo'y hahayo at kayo'y mamumunga ng mga kaluluwa, at yung kaluluwang nadala nyo kay Lord na natili, ibig sabihin nagpatuloy, naging disciple, then someday, naging worker, leader, naging pastor pa. Sabi doon, ask anything. Hingin mo kahit ano. Name it, sabi ni Lord. Hingin mo kahit ano, ibibigay niya sa'yo. Kaya nga yung iba nagtatanong, bakit kayo ang tindi ng pabor nyo? Yun ang susi. Humayo kayo, mamunga ng mga kaluluwa, yung bunga nyo hindi lang nakarinig, kundi tumanggap, nagpatuloy, naging worker, naging leader, iba naging pastor. Then, ano mang hingin mo, ibibigay sa iyo. Ano man. Take note the word, para kang binigyan ng blank check. Ito, may pirma ni Lord, yung cheque, Bank of Heaven. Lagay mo, anong gusto mo. Ano man. Sabi mo sa katabi mo, ano man. Hingin mo. Laksan mo, hindi narinig. Ano mang hingin mo, ibibigay sa iyo ni Lord. Kung may nadala ka, nagpatuloy, at tuloy-tuloy, kay Lord. Yun ang secret. Kaya dito, yung word na commission, 2 meaning. Utos at benepisyo. Okay? Utos at benepisyo. Ngayon, pag hindi mo ginawa ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, dahil utos yan, nagkakasala ka ba o hindi? Tanungin mo yung katabi mo. Pag di mo sinunod utos ng magulang mo, nagkakasala ka o hindi? Hindi mo sinunod utos ng boss mo, nagkakasala ka o hindi? Sige, wag mo sundin yung boss mo lagi. Anong mangyayari sa'yo?
Di ba? Tsugi ka dyan. Ang tanong, wag mong sundin si Lord. Nagkakasala ka o hindi? Tanungin mo yung katabi mo, sumusunod ka ba sa Great Commission na mag-share, mag-Bible study? Kung hindi, nagkakasala ka kay Lord. Kung magkasala ka sa magulang mo, sa boss mo, big deal yan. Magkasala ka kay Lord kaya? Small? Small deal ba yan? Big si God. Mas big ang big deal dito. Kaya kailangan natin i-share ang gospel. Utos to, mga kapatid. And beside, hindi lang utos, may commission pa. Pangalawa, ang tao ay hindi maliligtas, ang tao ay hindi magbabago, hindi makakapasok sa langit pag di nila narinig yung presentation ng gospel. Kaya nga ang sabi doon sa ating tema, the power of God to save is the gospel. Kaya kung hindi ka magsasalita, you shut the door of heaven para sa mga taong sana ay maligtas. Kaya yung pintuan ng langit ay bumubukas pag binukas mo yung bibig mo para sa ebanghelyo. Ulitin ko. Ang pintuan ng langit ay bumubukas para sa mga unbeliever pag yung bunganga mo bumukas sa pag-share ng gospel. Sabihin mo sa katabi mo, buksan mo yung bunganga mo sa pag-share ng gospel. Hindi buhay ng may buhay ha, buhay ni Kristo. Sa pag hindi ka nag-share, kitang-kita ako nung nakaraang taon, yung mga tinray namin sa Bible study leaders, hindi talaga nagsasalita. Sa couples kick-off, di ba? Narinig niyo si Arnel. Di yan nagsasalita. Pero nung pinatestimony ko, ayaw na bitawan yung mic. Di ba, Arnel? Yung ngiti-ngiti lang yan pag kinausap mo. Pero ang Bible study niyan ngayon, ilan na? Si Ian. Pag kinausap mo si Ian, ang sagot sa akin yan, Ganun lang ganun yan. Ngayon, ang Bible study niya, 2. So, wala pong dahilan para hindi ka mag-share ng gospel. Introvert, extrovert, vertebrate. Wala kayo kung anong klase kayong nilalang. Pwede. Pangatlo, sabi doon sa Timothy, God wants all men to be saved. Gusto ni Lord lahat maligtas. Kaya hindi nagtatapos yan, uy, may Bible study na ako. Okay na, naka-comply na ako sa requirement ni pastor. Teka lang po, nagkakamali po kayo, hindi ko po ito requirement. Utos po ni Lord ito. Kaya kung ginagawa niyo ang pagba-Bible study, dahil requirements lang, nagkakamali po kayo. Mali yung motibo niyo. Tayo nagba-Bible study dahil sumusunod tayo sa utos ni Lord na gusto niya lahat mas-save. Ngayon, kung hindi man lahat ma-save, at least lahat nakarinig. Kaya hindi, okay, may Bible study na tayo, kuya-kuy na tayo, pwede na to, may isa na tayo. Hindi ganun. Kaya ngayon, nautos natin sa Bible study training, yung Bible study mo, kailangan magbukas din sila ng Bible study nila. Kasi, until the whole world hears. Kailangan mong magbukas. Tinuruan ka para magturo sa iba. Tinrain ka para mag-train sa iba, shineran ka para mag-share sa iba. Ngayon, kunyari, hindi nag-share itong Bible study mo, you don't have a choice, but ikaw magbukas ng bago. At unti-unti mong bitawan yan. Dahil ang goal natin dito ay una, makarinig sila, evangelize. Pangalawa, madala sila kay Lord, ma-soul win. Pangatlo, sila'y maging disciple na magbabahagi din ng natutunan nila sa iba. Kung ayaw nilang maging disciple, ayaw nilang maging disciple, gusto lang nila home service, turo ka lang ng turo, pero sila ayaw magpasa, stop it. Stop. Hanap tayo ng bago. Yun po yung patakaran natin dito. Dahil kailangan lahat makarinig. Hindi pwedeng 3 ulit, 5 ulit yun ang narinig, walang ginagawa. Ay, iba naman. Gets? Paliwanag po sa atin to. Hindi tayo mag-uubos ng oras, magpapagod ng oras sa mga taong absorbent. Tanggap ng tanggap, pero hindi nagbibigay. Parang ano lang, parang Dead Sea. Tumatanggap ng tubig, pero hindi naglalabas ng tubig. Yung Dead Sea po, ito po yung pinaka-lowest part ng buong daigdig. The lowest region of the whole earth.
Nung nagpunta kami ng Israel, ang kwento po kasi, mula doon sa Syria, sa Golan Heights, at saka yung mga nababasa nyo dyan sa Bible ng mga bundok ng Hermon, doon maraming tubig doon. Bumababa yun doon sa Sea of Galilee. Yung Galilee doon lumalakbay si Jesus at doon nagpipreach, ang daming isda doon. Yung mga tilapia doon, ganito kalalaki, yung parang mga bangus, ganito kalalaki. Tapos aagos yung tubig sa Galilee, doon sa Jordan River, kung saan nagbabautismo si Jesus. Sa Jordan River, na pumunta kami doon, lalaki ng mga isda. Pagdating doon sa dulong-dulo, nandoon nakalagay yung Dead Sea. Sa Dead Sea, doon bumabagsak yung tubig dahil pinakamalalim nga yun eh. Bababa lahat ng tubig galing doon, patungo ng Dead Sea. At pagpunta sa Dead Sea, ang putik doon hanggang dito. Ang alat. Sabi nga nung time na si Alexander daw, si Napoleon ba yun, initya niya isang tauhan niya, lumutang talaga. Lumutang sa sobrang tik ng tubig. Malagkit, talaga asin, at walang nabubuhay doon kahit anong nilalang. Patay pati mikrobyo. Kaya yung mga kasabay namin mga Koreano, lublub talaga sila dahil pampakinis daw ng kutis kasi patay lahat ng galis mo. Patay lahat ng kurikong mo dyan, lahat ng mga skin disease. So yung Dead Sea, tanggap ng tubig, pero hindi nagre-release. Patay na dagat yon. Yung Galilee, ang daming buhay doon, ang daming mga isda, kasi tumatanggap ng tubig, pero nagre-release. Yung isang tao na tanggap lang ng mensahe ng Bible, pero walang balak magpasa, patay. Sabi mo sa katabi mo, patay. Pag ikaw ganon, hindi ka nagpapasa, paktay ka. Sabi mo, paktay ka. Ang taong buhay, pinasahan, nagpapasa din. Ang sabi ni Jesus, binigay ko sa inyo ng libre, pinasa ko sa inyo ng libre, ipasa nyo rin sa iba ng libre. Kaya sabi mo, buhay ka. Akasan mo, buhay ka. Kung anong pinasa sa'yo, ipapasa mo rin sa iba, na pwede ring magpasa sa iba. So ito po yung atin ginagawa ngayon. And number 4, meron tayong moral obligation sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin. Okay? Magulang, kapatid, kaibigan, kamag-anak, trabahador, kapitbahay, responsibilidad natin, yung word na obligation is utang. May utang tayo sa kanila. Pag hindi natin yon nashiran, may utang tayo sa kanila. Okay? So, 4 na mabigat na kadahilanan. So, ginagawa po ba natin to ngayon? Sino gumagawa na? Trying. So, the goal is evangelize, share ng gospel, let them hear. Ngayon, kung tatanggap po hindi, nakadepende sa kanila at nakadepende rin sa presentation natin. And then, pag tumanggap sila, na-save sila, ang susunod na goal is maging disciple sila. Pag sila'y disciple, ipapasa rin nila yung natanggap nila, magsisave din sila ng iba. So tandaan po natin ito, this is the system, wag natin kakalimutan na tinuturo ng Biblia. Ngayon, ang topic po natin ngayon is paano ngayon isi-share ang gospel? Kung kailangan, may obligasyon tayo, gusto ni Lord ma-save lahat, paano yung epektibong pag-share? Meron pong iba't ibang klase ng pag-share ng gospel. Merong life or presence evangelism, merong one-on-one, merong friendship, merong influence evangelism. Yung influence, ikaw yung boss, ikaw yung supervisor, may katungkulan ka sa isang kumpanya o may ari ka na walang choice yung mga tao mo, kundi bago magsahod, attend muna kayo. Kasi ito yung ginawa namin noon nung tinatayo yung tower sa ABS-CBN noon. Yung isa kong miyembro, engineer siya. So may tauhan siyang mga 400. So nag-usap kami, pag Sabado, sahod, 1 hour before the sahod, tapos na yung work. Nagba-Bible study kami. So, ang logic, bayad yung pag-upo nyo dyan. Hindi yan extra sa work, bayad. Ganon din kami sa mga tauhan namin. During trabaho, sila nagba-Bible study. So, nung simula, nagagalit dahil bakit pinipilit kaming umattend? Sabi nga namin, hindi kayo pinipilit umattend. Oras ng trabaho nyo yan. Pinapahinga lang kayo na 1 oras para makinig. Ngayon, nasa sa inyo kung ayaw nyo o gusto nyo.
Paglipas na isang buwan, yung mga umaangal, tuwang-tuwa na, umattend dun sa church namin, sa dating church ko pa, kasama yung mga pamilya. At ang dami nilang testimony, ang dami nilang kwento. So, that is influence. And then group, then mass. Ngayon, ang pinaka-effective sa lahat ng ito, sa palagay nyo, alin? Hula. Hindi papatayin ngayon ang mga hula. Ano ang effective way to evangelize? Okay? Palagay nyo. Tanong mo yung katabi mo, ano kaya? Sabi niya, bahala ako sa buhay mo. Okay, sirit na, sirit. Doon tayo sa una. Life or presence evangelism. Ito po ang ginawa ni Jesus sa atin. Okay? So let's begin with John chapter 1. Sabi ng John chapter 1 verse 1 and 2. In the beginning, the Word already exists. New Living Translation Bible. Sa simula pa lang yung salita ay nandoon na. In the beginning, the Word was with God. Yung word na yon, referring to Jesus, itong salitang ito na nandoon na sa simula ay kasama ng Diyos, pero yung salitang yan ay Diyos. Okay? Kaya dun sa mga grupo na nagsasabing si Kristo ay tao lang, hindi nila naiintindihan tong verse na to. Binabaluktot nga nila yung word dito na word, kasi sa Greek daw yan ay logos, means idea, plan, at kung ano-ano pa. Kaya lang, basag yung trip nitong mga grupong ito na si Kristo ay tao lang, kung siya ay logos daw na thought, idea, bakit naging tao siya? Naging tao. Yung idea ba pwedeng maging tao? So, ang sabi doon sa verse 14, the Word became human. The Word became flesh sa ibang translation. Dito, so the Word became human and made His home dwell among us. Yung word na home or dwell ay tabernacle, nagtayo ng tabernacle sa lumang tipan sa Bible. Pag sinabing nagtayo ka ng tabernacle, ibig sabihin nagtayo ka ng bahay. Kasi yun yung bahay nila eh. Nagtayo siya ng bahay sa kalagitnaan natin, kasama ng mga tao. Sa The Message Bible, ang ginamit na word ay, He moved into our neighborhood. Naging kapitbahay natin si Lord. And we see kung sino siya. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Tingnan nyo ha. Si God nakatira sa heaven. Pero bumaba siya sa lupa, lumipat siya ng bahay, at tumira dito sa earth. The purpose is mission, evangelism, soul winning. Kami, missionary kami sa India. Bago kami napunta ng India, ang tagal na naming pinagpiprean China, Indonesia, Japan, India. Ang tagal na. Tapos pag may mga missionaryong pumupunta ron, nagdo-donate kami, nagbibigay kami ng support sa mga missionaryong nagpupunta ron. So kapipray namin sa India, kapipray namin sa China at kung ano-ano pang bansa, binigay ni Lord yung conviction na kailangan namin pumunta dito. Hindi lang sapat na pinagpipray mo yung taong masave, kailangan pumunta ka sa Kanya. Kailangan pumunta ka dun. Kailangan tumira ka dun. Paano masasave yung mga Indiano kung walang pupunta dun para mag-share sa kanila? Ito medyo struggle tong paglipat ng tahanan. Alam niyo, ang lipatan ng bahay, ang hirap po niyan. Hassle po yan. At kada lipat mo, panibagong pakikisama sa neighborhood. Panibagong pakikisama, lalo na kung international setting, yung kultura. Nanonood naman kayo ng Facebook, di ba, kung paano nila talutuin yung mga pagkain na pinapadaan sa akala mo kanal na gano'n, di ba? Alam niyo yun? Yung mga mekos-mekos na ginagawa nila, alam niyo yun, di ba? Gustong-gusto niyo panoorin. Tapos pahabang pinapanood niyo yung paggawa ng pagkain, yung talagang yung naglalaway kayo sa hindi sa gutom eh, sa yak. Nung kami dumating doon, 1 week. Sa seminary kasi kami, nag-seminary kami, yun yung visa namin. Yung pagkain namin nakalagay sa balde na lata, yung latang balde. Lata. Dito saan ginagamit yung latang balde?
Ha? Saan? CR lang? Kanim baboy yun sa amin. So nakalatang gano'n na balde, tapos nakahaba nung lamesa kasi seminary yun eh. Ilalagay yung balde sa lamesa. Tapos tatakalan kami ngayon ng tabong maliit. Pak! 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 Tapos alam mo kung ano yung tsura ng laman ng balde? Malagkit na sabaw na kulay dilaw na may mga itim-itim na lumulutang na hindi ko maintindihan kung ano. Sabi ko, confirm. Kanin baboy talaga to. Ang hirap. Ang ginagawa ko nun, kukuha ko ng 3 kutsarang kanin, tapos papatakan ko ng konting ng mahiwagang sabaw na yan, hindi ko alam kung ano. Tapos ano lang, makasurvive lang ba? Yung hindi ka lang mamatay. Huwag ka lang mamatay sa gutom. So lamanan lang ng tiyan. Kaya nga nung nakapasyal kami doon sa may tabing dagat, kita namin yung mga dilis. Ang dami, tuwan-tuwa kami, dilis! Bili kami ng ilang kilo. Ayun pala, yung dilis nila doon, hinahalo sa buhangin para yun yung asin. Kaya nung kinain namin, nagputukan yung mga ipin namin. Akala namin may mga kuto, may mga buhangin. Hugas kami. So the point is, ang hirap lumipat ng bahay. From heaven to earth, mas mahirap yon. Ibang kultura doon, ibang kultura dito. Pero ang tunay na evangelism, may mundo kang pinanggalingan patungo sa mundo nilang gagalawan, yun talaga ang evangelism. Kaya nauso noon yung mga monghe-monghe, yung mga kumbento. Doon sa Israel, ang dami mga kumbentong tinayo doon. Nagkukulong yung mga monghe, nagpe-pray, Lord, iligtas mo yung mga tao sa labas. Ano silang maliligtas kung hindi ka pupunta? Hanggang merong ilang nagtagumpay, nag-isip, sila Francis of Assisi, lumabas, talagang pumunta doon sa mga tao. So, kung gusto mong may madala sa Panginoon, you need to go where they are. Kung saan sila, dun ka. Masyadong risky ito. Masyadong malaki ang sakripisyo nito dahil iiwanan mo yung comfort zone mo. Iiwanan mo yung bahay mo para pumunta sa bahay nila. Iiwanan mo yung mundo mo para pumunta sa mundo nila. And besides, magiging vulnerable ka sa kanila dahil makikita nila how you live your life. Nung bumaba ang Diyos sa lupa, nagkatawang tao, nakita nila yung unfailing love, yung faithfulness, nakita nila kung sino tong Diyos na to. Dahil kung hindi bababa ang Diyos sa lupa, hindi maintindihan ng tao kung sino siya. Merong kwento yung Motilone Indian, alamat ng mga Motilone Indian. Yung anak niya, yung anak ng chief na Indian, hindi to sa India, Amerika na to, kwento. Nakita niya yung mga langgam, pumupunta yung iba sa apoy, namamatay. Yung iba hindi. Ang ginawa niya, naglagay siya ng stick mula dito, before the fire, naglagay siya ng stick hanggang lagpas ng apoy. Ngayon, ang ginawa ng ibang langgam, umaakyat doon sa stick para hindi masunog. Pero yung iba, tuloy-tuloy pa rin. Nagtanong siya, yung bata sa tatay niya, Tay, bakit itong mga langgam ang kukulit? Titigas ng ulo. Nilagyan ko na nga ng stick para hindi sila mapunta sa apoy. Pumupunta pa rin sila sa apoy. So ang sabi ng chief, ang tatay niya, anak, maliban na ikaw ay maging langgam, hindi ka nila maintindihan. At ayon sa alamat, yung anak niyang yon naging langgam, kaya niya naligtas yung maraming langgam patawid sa apoy. Si Lord, si God, pag nagsalita sa langit, hindi natin maintindihan. Nung nagsalita siya sa bundok ng Sinai, sabi ng mga Israelita, wag! Ikaw na lang, Moses, ang makinig. Hindi natin maintindihan ang Diyos. Ngayon, ang Diyos bumaba sa lupa para tayo iligtas sa apoy. Siya mismo, pinaliwanag niya na ito ang tamang gawin. Ako ang tamang daan. So, kailangan niyang bumaba para maintindihan nating mga tao yung mensahe ng kaligtasan na pinakita ni Jesucristo dun sa krus. Ngayon, ganun din tayo. Akala nyo yung mga tao sa paligid natin, kahit kaano kaedukado yan, hindi nila alam ang kaligtasan. Binabanggit ko nga sa inyo yung mga nakaraang linggo. Nagturo ako sa mga colonel, kahit high school graduate lang ako noon. Kasi ang Bible, hindi nila alam. Hindi nila alam to. Tayo lang nakakaalam nito. Kaya kailangan nating manahan, tumira, pumunta sa kanila. Kaya the first effective way of evangelism is to go where the people are.
Kaya hindi ka pwedeng nagtatago sa kwarto mo o sa bahay mo. Kami, dati, nag-evangelize kami sa malalayong lugar. Pero, paano naman yung vicinity mo? 'Di ba? Yung tawid karsada lang. Yung subdivision nyo. So, nung ginawa namin ito sa India, pati dito, alam nyo, this is very effective. Kasi they need to see what Christianity is. Okay? Hindi lang dapat nilang marinig, ganito yung Christian, ganito yung salvation. Hindi. Kailangan nilang makita. Kaya nang tumira si Jesus dito sa lupa, sabi dito, we see His glory. We have seen His glory. Nakita namin. 2 Corinthians 5:20, NLT version pa rin. Sabi dito, we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Alam niyo kung ano ang ambassador? Anong trabaho na ambassador? Eto, binubuli tayo ng mga inchik. No? Inchik na hindi Pinoy na inchik, okay? Binubuli tayo sa West Philippine Sea. And then, papatawag nila ang ambassador ng China. And then, ano sasabihin ng ambassador ng China? Tama kayo, binuli namin kayo, mga engot kayo, kawawa kayo, mahina kayo nila lang, ganun? Correct kayo. Hindi, ang sasabihin ng China, amin yan eh. Kung ano yung utak ni Xi Jinping, kung anong utak ng China, yun ang utak ng ambassador. Yun ang sasabihin ng ambassador. Yun ang gagawin ng ambassador. Dahil ang ambassador, representative nung bansang pinanggalingan niya, kahit nasa ibang teritoryo siya. So, tayo bilang ambassador ng langit, kung ano utak ni Jesus, kung ano utak ng Diyos, kung ano yung galaw, kung ano yung kilos, kung ano yung purpose, yun din tayo. Hindi pwedeng misrepresentation. Kung ano yung kumpanya mong kinabibilangan, kung ano yung produkto nyong binibenta, dapat ganun din mo nire-represent yung company mo. Kaya meron tinatawag na misrepresentation. Iba yung pinipresent mo sa tunay na binibenta mo. Sa tunay na kailangan mong ipakita sa iba. So tayo bilang mga Kristiyano, kung ano si Jesus, yun din dapat tayo sa buhay na to. Sa mundo nating ginagalawan, sa school, sa trabaho. Hindi pwedeng iba. So we are representative of Jesus. We are ambassadors of God. We are representative of heaven. Kaya sabi ng John 20:21, then Jesus said to them, sa mga alagad, peace to you. As the Father has sent me, also I send you as my representatives. Kung paano kong pinadala ng langit ng Diyos Ama sa lupa para represent ko ang heaven, ipakita ko sa mga tao, ganito ang ugali ng Diyos, ganito magmahal ang Diyos, ganito ang gusto ng Diyos sa tao. Ito ang Diyos na nasa langit, pinapakita ko sa inyo nang siya'y bumaba sa lupa. Si Jesus ay representation ng God the Father. Tayo naman, representasyon tayo ni Jesus ngayon. Kaya kung ano siya, kung ano ugali niya, kung ano yung buhay niya, dapat ganun din tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat ganun din tayo. We represent Jesus. And when He said this, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of anyone, they are forgiven because of their faith. If you retain the sins of anyone, they are retained and remain unforgiven because of their unbelief. Merong iba-ibang mga pagkaunawa dito na pwede mo raw patawarin o hindi. Hindi ka na pinapatawad. Ayoko. Ikaw pinapatawad kita. Hindi ganon. Hindi ganon ang kahulugan nito. This is connected sa word na I send you to preach. Ibig sabihin, pag ikaw nag-share ng gospel, you are giving that person the opportunity to repent because narinig niya yung gospel. Pag hindi mo sinare, you are shutting down the opportunity sa taong ito para makapasok sa langit dahil hindi niya narinig yung gospel. The gospel is the power of God to save. So pag hindi ka nag-share, sinasarahan mo langit. Pag ikaw naman nag-share, binubuksan mo yung langit sa kanya, pwede siyang mapatawad. Pero pag hindi ka nag-share, hindi siya mapapatawad. The second meaning is, through your life, pwede mong sarahan ang langit dahil
iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. For example, meron kami dati, nung bago pa yung church, meron kaming kasama dyan sa Masinag Market. Masinag Market. May tindahan siya dyan. Mataray na babae ito eh. Hindi nyo ito kilala, wag na kayong magtanong, wag na kayong marites. Kilala nung ilan dito yun. Kilala nila yan. Yung ilan dito. Tanungin nyo na lang sila. PM's the key. Mataray. Pati mga kliyente niya, tinatarayan niya, ganyan-ganyan. Then one time, may mga Bible study kasi kami sa palengke. Umattend yung tinarayan niya. Umattend. At pag-attend, nakakita siya. Woo! Shock! Nag-walk out. Nagtaka kami, bakit? Bakit ka nag-walk out? In-explain niya kung paano siya tinarayan nitong babaeng ito. So, tayo po ay sinend ni Lord para i-represent siya. Kung ano siya, ganun din dapat tayo. Ngayon, the problem is, hindi naman tayo si Lord. Yun nga ang problema doon, hindi tayo si Lord. Pero pag alam natin, sa puso't isip natin, na tayo representative, talagang gagawin natin the best that we can to be. At sa tulong din niya, magagawa natin to. Sabi dito sa 2 Corinthians 3, verse 2 to 3, the only letter of recommendation we need is yourselves. Kasi kini-question yung pagiging apostoles nila Pablo. Kini-question ng ibang grupo na nagpapanggap. Ngayon, ang sabi niya, kayo ang ebidensya ng aming trabaho. Ang tinutukoy niya pa rito, mga pasaway na Corinthians. The worst church na nasulat sa Bible, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, ito yung pinaka-worst. Nang inaaral namin to sa seminary, isang tambak yung issue sa church at one time at the same time. Grabe. Pati yung kainan sa communion na may namatay sa kanila, sila rin yun. So grabe itong grupong to. So sabi ni Paul, bagamat ganun sila, sabi niya, the only letter of recommendation we need is yourselves. Kung kini-question kami ng mga grupong ito, ng mga peking tagapangaral na to, ito, kayo ang ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa buhay namin at tinuro namin to sa inyo. Your lives are letter written in our hearts. Everyone can read it and recognize our good work among you. So ang sabi ni Pablo, pwede nilang basahin ang itsura nyo, ang buhay nyo, ang ugali nyo. Bagamat hindi perfecto tong church na to, ha? Marami dito pasaway. Pero ang sabi niya, kayo ang ebidensya. Clearly, you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you. This letter is written not with pen and ink, but with the Spirit of the living God. It is carved not on tables of stone, but on human hearts. Yung testimony, yung buhay na binago. Alam niyo yung mga unbelievers, hindi nila pinakikinggan kung ano yung sinasabi natin. Pinakikinggan nila kung ano yung ginagawa natin. They listen to our action. Binabasa nila buhay natin. Hindi naman sila nagbubukas ng Bible eh. Hindi siya nagbubukas ng Bible yung mga kaibigan natin na unbeliever, kapitbahay, katrabaho, kaklase, hindi. Ang binabasa nila yung buhay mo. Kung yung Bible ba, pinamumuhay mo. Sabi mo sa katabi mo, binabasa ka nila. They read you, they listen to your action. Kaya bilang Kristiyano, hindi pwedeng mamuhay pa rin tayo kagaya ng dating nating buhay. Kailangan nating ipamuhay yung bago nating buhay kay Kristo. Dahil all camera nakatutok sa atin. Kung ilan yung katrabaho mo, kung ilan yung kaklase mo, kung ilan yung kapitbahay mo, kung ilan yung kamag-anak mo na hindi pa Christian, lahat siya nagbabantay sa'yo. Para mga CCTV camera yung mga yan. Kaya kami dito, paglabas ng service, minsan, Sister Jerin magsasalita, mukha mo, hindi naman siya galit, pero yung mukha niya, ang daming camera sa taas, tingnan mo. Ayusin mo yung mukha mo, ngiti. Public figure tayo, alam niyo yun? Hello? Kasi, i-interpret nila, tingnan mo, nag-aaway sila, pastor. Hindi kami nag-aaway, nagmamahalan kami, ganyan lang style.
Merong isang pastor sumakay ng jeep. Mahirap lang yung pastor, mahirap lang siya, kaya nag-jeep. So, may pangangailangan nung time na yon, nagpipray siya ng pera. Then, nagbayad siya ng pamasahe doon sa jeep. Kaso, sinuklian siya ng sobra-sobra. Nung tiningnan niya yung sukli, wow, ang dami nito. Kasi buo yung pera eh. Sabi niya, Lord, blessing mo ba to? Sobra yung sukli. Ay, Lord, ito na yata answered prayer. Sobra yung sukli, answered prayer. Pero praise siya. Tingnan niya. Siyempre, pastor yun eh. Nakonsensya. Binalik doon sa driver. Mamang driver, sobra po yung sukli niyo. Lumingan yung driver. Pastor, salamat, sinusubo ko lang kayo. Paano kung hindi yung sinole? They read us. They listen to our action. Hindi tayo perpekto, kagaya nitong mga taga-Korintong ito. Hindi tayo perpekto. Pero itanim natin sa puso at isip natin, binabasa tayo ng tao. Dahil sila hindi nagbabasa ng Bible, tayo na nagbabasa ng Bible, ang tinitingnan nila kung ginagawa ba natin yung nababasa natin. At pag nabasa nila tayo, at maganda yung nabasa sa atin, sabi dito, doon sila naniniwala because the messenger and the message should be the same. Hindi pwedeng yung message mo maganda pero yung mensahero hindi maganda. Kailangan parehas, mga kapatid. Kaya nung nandudong kami sa India, kahit nung nasa Aklan ako, sa Kalibo, may mga magsasabi, sinesharean ko, Christian ba yan? Di ba kasama niya yan? Ay sabi ko, hindi namin kasama yan. Totoo naman, hindi naman talaga namin kasama sa grupo. Ngayon, pagdating sa India, mga doktor yung sinesharean namin, tinatanong, di ba Christian din yan? Christian yan? Christian din yan. Dami nilang sinasabing Christian din. Sabi ko, depende, kasi may dalawang klase ng Christian. Mayroon totoo, mayroon peke. Pag nakita nyo, kamukha ni Kristo, maayos, totoo yan. Pag hindi, peke yan. Pero may tatlong grupo din ha. Yung gitna, nangihinang Christian. Totoo, pero medyo nanghina. Pero yun lang ang sinasabi ko doon sa mga doktor na kasama namin. Kasi kung hindi ko yun sasabihin, damay lahat. Damay yung pangalan ni Kristo. Okay? Kaya nga, tayong lahat mga kapatid. Siguro pag nahuli kayo, no, kunyari ako, ilang beses na ako nahuli sa kalsada. Matagal na ngayon, hindi na ako nahuhuli. Yung mga nahuhuli ako, yung pagbiglang kabig, tapos hindi ko alam na bawal pala doon. Oh, one time sa Robinson, matagal na yun, siguro more than 5 years ago. Napakanan ako, ayun pala, daanan pala ng mga jeep yun, tsaka ng mga pampasahero. Eh, di harang ako. Eh, sabi ko, hindi ko nakita yung signboard eh. Anyway, bigay ko yung ticket ko. Hindi ako naglalagay. Kasi hindi lang silang nagtitingin sa atin. Ito, hindi ko naman kilala to. Pwede ko naman, okay, bayaran na lang ito para tapos problema. Eh, paano si Lord? Hindi lang naman tao nakatingin sa atin, si Lord din. Paano yun? Diba? Kaya nga pag nasanay tayo sa mali, masasanay tayo sa mali. Pag nasanay naman tayo sa tama, masasanay tayo sa tama. Eh dyan sa Ortigas, dyan papuntang Mega Mall, dati ang dami nilang mga hinarang-harang. Pag first time mong daan, malilito ka, harang talaga. O sige, ba? Ticket na naman. Sabi nga nung katwiran ng mga Kristiyanong estudyante, it's better to repeat than to cheat. Tama ba yan? Oh, it's better to cheat than to repeat. Mga estudyante, alam, may youth pa ba dito? May SYP pa dito, hindi ka makita. SYP! Wala na, umuwi na sila. SYP, nandiyan pa ba kayo? Hello? Tama ba yon? It's better to repeat than to cheat? O it's better to review than to repeat and cheat? Diba? So, tayo po, binabantayan tayo ng tao sa paligid natin at binabantayan din tayo ni Lord. Kaya tayo yung tinatawag na living message, the living Bible, the living epistle. Tayo yung sample products ng sinasabi natin na alam mo magandang maging Christian. Alam mo magandang magbasa ng Bible, John 8:47. Maganda to, pero kailangan makita nila yung pruweba sa buhay natin. Dahil pag walang ebidensya, kunyari, nagbebenta tayo ng pampaputi.
puputi ka paglipas ng 6 na buwan. Tinitingnan ka, ilang buwan ka nang gumagamit? 1 year. Ba't ulik baka pa rin? Mahirap eh. Sorry po Sorry po. Hindi, huwag kayo magbenta pag hindi talaga. Kasi kami kung anong binibenta namin, sinasabi namin, ginamit namin yan. Okay yan. Anong pruweba? May pruweba kami. Kasi kami, benta-benta talaga kami. So lahat ng produkto natin, kailangan maipakita natin sa tao, totoo yan. Lalo na itong gospel na to. Lalo na itong Bible lang, Jesus lang na to, kailangan maipakita natin sa kanila. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng magaling lang tayong magsalita, pero hindi naman tayo magaling sa gawa. Kailangan parehas. Kaya sabihin niya, ang hirap talaga maging Christian. Totoo yun. Actually, hindi lang mahirap, imposible. Kaya pag wala si Lord, grasya lang. Kasi wala namang mabuti sa atin eh. Lalo ako. Ang mabuti lang sa atin, si Lord na nakatira sa atin. At hanggang siya ang nangunguna sa buhay natin, kaya natin to. Pero pag hindi na, mahirapan tayo. Matthew 5:13-16, NLT ulit. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Tayo'y asin ng sanlibutan, pero anong silbi ng asin kung wala na itong lasa? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Aapak-apakan na lang pag wala ng lasa. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Walang nagsisindi ng ilawan and then tatakpan lang niya. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Dapat yung ilawan na sa ibabaw para maliwanagan ang lahat. In the same way, let your good deeds shine for all to see, so that everyone will praise your Heavenly Father in heaven. Sa lahat ng religion, yung good works ay requirement para maligtas. Sa atin, hindi yung requirement. We are not saved by work. We are saved by grace, through faith, not of works. Pero pag saved ka, required na makitaan ka ng good works. Okay? We do good works not to be saved. We do good works because we are saved. Tandaan natin yon. Sa Message Bible, ito ang sabi, let me tell you why you are here. So the purpose of our existence. You're here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public. Kaya nga tayo nandito. We're going public. Ang pagiging Kristiyano, hindi tinatago. We're going public. Dinidisplay tayo ni Lord. Diba sa mga tindahan? Sa mga tindahan. Ang nakalagay sa mga, lalo yung mamahaling tindahan, na nandun kami sa Korea, may mga tindahan na alahas doon. Maraming Pilipinong nagtitinda doon. Dinidisplay nila yung magagandang alahas. Hindi nila didisplay yung pinakapangit. Ang dinidisplay nila yung pinakamaganda. Dahil pag nakita mo yung maganda, maa-attract ka, pupunta ka doon. Mag-iisip kang bumili. Diba? Ngayon, ginagawa tayong display ni Lord sa mundo. Anak ko yan. Nabasa niyo yung Book of Job? Sabi ni Lord kay Satanas, umaattend ng meeting Satanas. Noong time na yon, sabi niya, kita mo yan si Job? Walang katulad niyan. Ibang klase yang si Job. Pinagmamalaki ni Lord si Job. Sabi mo sa katabi mo, pinagmamalaki ka ni Lord. Pinagmamalaki ka ni Lord sa mga anghel at sa mga demonyo. Kita niyo si Dale, si Ray, sabi ni Lord, Satanas, walang katulad yung mga yan. Bang klase yan. Kaya lang, pag pinagmalaki ka ni Lord, gusto ka namang maliitin ng dyablo. Kaya yung mga naglilingkod dito, yung nagsisikap makasunod, yung mga na-accomplish kay Lord, pinagmamalaki kayo ni Lord. Sabi mo, pinagmamalaki ka ni Lord. Kaya lang, yung pinagmamalaki ni Lord, yun naman ang target ng dyablo. Para sirain. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat.
pinagmamalaki ka ni Lord eh. Yung mga porsigido, yung masisipag, bukas ng Bible study rito, bukas ng Bible study ron, share dito. Naku! Sabi ni Lord, tingnan mo yan, tingnan mo yan. Sabi niya kay Satanas. Si Satanas naman, tingnan ko lang. So pinagmamalaki tayo ni Lord. Dinidisplay niya tayo sa universe na to, sa spiritual kingdom ng mga anghel at ng mga demonyo. Dinidisplay niya tayo kung sino tayo. Proud na proud si God sa atin. Amen? Sabihin mo, proud si Lord sa'yo. Hindi ka pakikialaman ng dyablo kung wala kang silbi. Sabihin mo, hindi ka pakikialaman ng dyablo kung wala kang silbi. Kaya ka tinitira kasi may silbi ka eh. Yung mga kampo ng demonyo, hindi niya na pinakikialaman yan. Akin yan eh. Ba't pa natin niyang istorbohin? Ayaw mo lang. Walang ginagawa yan. Atin yan. Walang naitutulong yan sa karya ni Lord. Wag mo nang galawin. Pero yung may ginagawa, markado ka. Yung may ginagawa, yung may nagagawa, markado yan sa demonyo. Pero wag kang mag-alala. Kakampi naman natin si Lord. Amen? So, sabi dito, dinidisplay ni Lord tayo, hindi tayo tinatago. We're going public with this, as public as city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket? Do you? I'm putting you on a light stand. Dinidisplay tayo ni Lord. Gusto niyang makita ka ng lahat ng katrabaho mo na ibang klase kang tao, anak ka niya. Gusto kanyang ipakita sa mga classmate mo, matindi to, matalino to, masipag to, magaling to mag-aral. Gusto niya ipakita sa ibang tao, masunuring anak to, mabait tong asawa, masunurin sa mister, submissive. Gusto niya ipakita sa ibang mga misis, may ganun? Oo, may ganun. Ikaw yun. So gusto kang ipakita, gawing sample, product o modelo, prototype, na ganito ang dapat mangyari. So, bilang mga Kristiyano, pinagmamalaki tayo ni Lord, dinidisplay tayo ni Lord sa ibang tao para makita nila ganito ang sample product. Ito yung sample. Di ba? May mga pre-taste pa nga, di ba? Di ba? Sa mga mall, pag pumupunta kami doon sa isang mall, binibenta nila tong kape na to o itong mga product na to, may pre-taste. Tayo po ang pre-taste. Bago nila bilhin yung product nating gospel, Jesus lang, Bible lang, may pre-taste. Ano ang pre-taste? Nakakasalamuhan nila tayo at nakikita nila yung kagandahan ng pagiging Kristiyano. Una, sa ugali natin, sa buhay natin. Pangatlo, sa iba, sa pag-asenso natin. Pati yun, tinitingnan nila eh. Kaya sabi dito, now that I put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Ibang klase rin itong translation na to. Keep open house. Be generous with your lives. Sumobra naman kami. Walang natira. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Pag nag-open kayo, naging mabuti kayo sa ibang tao, yung mga taong iyan na matitigas ang ulo, nag-open up din kay God. Tayo ang instrument. Tayo yung connecting bridge. Hindi sila makadirekta kay God, dadaan sila sa atin. Bago nila bilihin yung produkto nating Bible lang, Jesus lang, tinitingnan muna nila, totoo ba yan? Ginamit mo ba yan? Nagagawa mo ba yan? Bago nila bilihin yung produkto, nagpapaputi ito. Titingnan nila. Maputi ipin mo Sa ipin mo ba yan nilalagay? Titingnan nila yan. We are the sample product. Kaya, to be a Christian, we have a very, very great responsibility. Okay? Kaya doon sa mga youth na nagbabasketball, pati doon sa matatanda na nagbabasketball. Pag medyo mainit na yung kalaban nyo, uwian na. Ha? Hello? Uwian na ha? Hello? Sagot? Ayaw mo Papatawag ko kayo sa principal's office. Sige kayo. Hindi, huwag na natin patunayang magagaling tayo at matatapang. Matapang talaga tayo. Dahil ang mga anak ng Diyos matapang So the purposes of salt.
Noong unang panahon, ang asin, ang natatanging paraan para yung ulam ay sumarap. Wala nang iba. Ngayon, ang dami na eh. Nawala na yata yung betchin, may magisarap na. Dati, ito lang. Pag wala ang asin, yung karne, yun lang ang lasa nun. Walang lasa. So, ang layunin ng asin sa buhay na to, sa mundong ito, nung sinabi ni Jesus, kayo ay asin, tayo ang nagbibigay lasa sa buhay ng kaibigan mo, nung kakilala mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, dahil ang buhay na to, talaga naman walang kakwenta-kwenta kung wala si Lord. Ikaw ang nagbibigay ng kwenta, ikaw ang nagbibigay ng lasa sa kanila. Kaya bilang Kristiyano, we preach good news, di ba? Hindi pwede na Kristiyano ka, ikaw pa na nariringgan ako ano-anong pangit na kwento. Alam mo, hirap talaga ng buhay ngayon, walang benta, alam mo, matumal. Talaga mula nung nag-Bible ako, nahirapan ako eh. Mag-backslide ka na lang, punta ka sa impyerno. Paano mo mahihila yung taong ito na nasa kadiliman kung madilim din buhay mo? Paano mo mahihila itong buhay ng taong ito na walang kalasa-lasa at walang kakwenta-kwenta kung pares lang kayo? Hello? Hindi mo pwedeng, bakit wala ka bang problema? Meron. Pero hindi pa totoong may Diyos ka. Kasi kung totoong may Diyos ka, hindi yan ang bukang bibig mo, panay angal. Hello? Sabi mo sa katabi mo, nakaka-stress ka pag panay angal. Kaya pinapatanggal ni Lord yan sa atin dahil stressful ang isang tao pag may ganyan. Amen? Sabi mo, huwag kang angal. Kung nasasaktan ka at nahihirapan at gusto mong umangal, habang nagpipray ka, umangal ka kay Lord. Doon ka umangal. Okay? Huwag kang umangal sa mga unbeliever. Pag umangal ka sa mga unbeliever, sinarhan mo na yung langit. Yari, mga kumari mo, kaklase mo, katrabaho mo, alam na Christian ka, tapos doon ka mag-aangal sa kanila, ikaw na ang naging dahilan para hindi sila maniwala kay Lord. Amen ba? Ngayon, pwede ka umangal kay Lord. Okay? Ako, umangal din ako kay Lord. Lord, hirap nito. Kay Lord lang yun. Hindi yun sa mga unbeliever. Preservative. Nung panahon na to, walang ref, walang freezer, asin lang ang paraan para yung pagkain ay tumagal. Kaya nga nauso yung mga daing-daing. At alam niyo naman, pati sa mountain province, no, pati tao, nilagyan ng preserve na. Ito yung paraan, smoking and asin. So, kung kayo ay maglalagay na asin sa inyong isdang bangus, kunyari malaking bangus, saan niyo nilalagay? Sa buntot o sa ulo? Yung asin. Paano kayo maglagay na asin sa isda? Sa ulo lang o sa buntot lang? Lahat. Bakit tayo tinawag na asin? Ibig sabihin, ang mga Kristiyano dapat nakakalat sa lahat ng lugar, hindi nagtutumpok-tumpok sa isang lugar. Kaya nga, pag nagtutumpok-tumpok tayo sa Bible study, masyado na tayo nag-i-enjoy sa isa't isa, binubulabog ni Pablo, pinapatay yung isa sa miyembro. Acts 1:8, sabi doon, humayo kayo, pangaral niyo sa lahat ng dako. Acts 8:1, ayaw nilang mag-iwahiwalay, dumating si Pablo, pinatay si Stephen. And then, kumalat sila. Ang asin dapat nakakalat, hindi nakatumpok. Sabi mo, hindi nakatumpok. Kaya ang Bible study natin, iipunin, tititrain para kumalat. Hindi para magsama-sama forever and together. Hindi po ganun ang intensyon ng Bible study. Kaya ang asin, nakakalat from head to foot ng manok. From buntot to ulo ng bangus, nakakalat yan. Kaya don't think na yung Bible study nyo, ganito na kami forever. Huwag kayong mag-alala. Bubulabugin kayo ni Lord. Dahil ang asin dapat nakakalat. Pangatlo, ang asin, nagpo-purify ito. Meron kaming ginagamit na Epsom salt sa mga aquarium namin. Ngayon may malaki akong pond. Pag yan nag-green na dahil sikat ng araw, yung Epsom salt, ibubuhos ko lang doon na mamatay yung mga algae.
So, napupurify yung tubig. Ito pong asin ay nagpo-purify. Pag ikaw ay nabubuhay sa isang lugar, trabahon, eskwelahan, ikaw ang nagpo-purify ng kalokohan dyan. Hindi pag nagbiruan, ikaw pa yung bida. Pag nag-green joke, mas green yung sayo. No? Yung sinasabi ni Ray kanina, ano na lang natin yan? Gawa na lang natin ang paraan yan. Sige. Bilang Kristiyano, hindi tayo pwede doon. Ang Kristiyano laging nasa legal. Dahil pag ikaw pumunta sa hindi legal, hindi mo maaasahan ang tulong ng Diyos. Okay? Pag gumawa ka ng mali, ang tulong ng Diyos ay ang hirap mong makuha. Hindi baling mahirapan ka basta tama ang ginagawa mo, hindi ka iiwanan ni Lord from simula hanggang dulo. Pero pag mali ang ginawa mo, huwag kang umasa ng tulong ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi natutuwa sa gawaing masama. Diba? Love does not rejoice in evil doing. Sabi doon, God is love. Kaya ito, tayo'y purifier. Pangapat, the purpose of salt is disinfectant. Maraming mga gamot ngayon, may mga kasamang asin. No? Ngayon, ang ginagawa ng asin sa sugat, pinapatay yung bakterya, pinapatay yung virus. Sa Bible nga, yung mga bagong silang na bata, kinukuskus ng asin. Lalo yung pusod, kinukuskus ng asin. Masakit to. Mahapdi yun. Pero yun ang magpapagaling sa kanila. Tayo mga Kristiyano, minsan nasasaktan sila sa katotohanan ng sinasabi natin, pero doon naman gagaling tong mga taong ito. Bilang Kristiyano, tayo dapat ang nagbibigay lasa sa mundong ito, sa mga tao sa paligid natin. Tayo yung nagpipreserve ng katwiran, ng katotohanan, ng kabanalan. Tayo din yung nagbibigay ng kagalingan sa mga sugatan. Hindi tayo ang nanunugat. Amen ba? Bilang asin and bilang ilaw, pag ikaw nagbabiyahe sa gitna ng dagat at nagka-aberya yung sinasakyan nyo, o kahit sa gabi, naligaw ka, yung ilaw ang nagbibigay ng pag-asa sa'yo na meron kang matatanungan. Naalala ko yung una naming punta ng Morong Bataan. First time, gabi kami umalis, maghapon, abutan kami ng gabi sa Subic. Alam niyo naman kung ano yung itsura ng Subic pag gabi. Lalo na yung malalaking puno doon, para ka na sa Jurassic. Tapos wala kang matanungan ni isang tao, tapos ang GPS hindi gumagana ron. Kasi ang daming puno, bundok yun. Sabi ko, ang hirap pala. Ngayon may nakita kaming isang bahay na may ilaw. Talagang hinintuan namin. Nangatok talaga ako, sabi ko, saan ba yung papunta ng Morong, hanggang ganyan. So, pag may ilaw, nagbibigay ito ng pag-asa. Yung mga nagbabiyahe sa dagat, kaya nga may lighthouse, di ba? So, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi pwedeng tayo yung laging hopeless. Tayo yung, wala akong pera eh. Ang hirap ng buhay ngayon eh. Hindi dapat laging nariringgan tayo ng ganyan. Paano kung totoo naman, Pastor? Sabihin mo kay Lord. Ang proper forum para sabihin mo yan, number 1 kay Lord. Pangalawa, sa Bible study group mo. Sa leader mo, sa grupo na nakakaintindi sa'yo. Doon lang. Pero kung sasabihin mo yan sa ibang tao, parang sinasabi nila, sige, Christian ka eh. Hindi naman totoo yun. Kasi kung bibilangin natin yung benepisyo ng pagiging Christian, ang dami naman ah. Diba? Kasi kung wala na rin tayo rito. Kaya nga kung titingnan nyo, benepisyo sa'yo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo, sa lahat ng konektado sa'yo na naging Christian, bilangin mo yung mabubuting bagay. Ang dami. Minsan tayo, maangal talaga eh. May sakit tayong angalistic eh. Diba? Kung ano yung wala, yun ang nakikita natin. Kung ano yung nandyan, di natin nakikita. So bilang Kristiyano, hindi dapat ganun. Ikaw yung nagtataboy sa iba para maniwala sa Diyos. Hindi lahat ng nararanasan mo at nararamdaman mo, kinikwento mo kung kani-kanino, kung saan-saan. Imbis na makatulong ka sa taong yun lumapit sa Diyos, hadlang ka pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging hadlang. Direction. Pag may ilaw, alam naman natin yan, nagbibigay yan ng direksyon. Kaya nga may lighthouse, kaya tayo may flashlight. Sa buhay na to, kahit mahirap, lahat naman dumadaan sa hirap. Lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok. Pero bilang Kristiyano, dinadirect natin yung tao. Alam mo, pag na kay Lord ka, may pag-asa.
Alam mo, pag binasa mo yung Bible, may pag-asa. Yayaman ba tayo dyan sa Bible na yan? Yes, yayaman tayo. Balang araw pag sumunod ka. Joshua 1:8, if you will read, meditate the word of God day and night, you will know how to obey. Then you will be prosperous. You will be successful. O, di ba yayaman ka? So tayo nagbibigay ng direction. Bakit ako nagtuturo dito about the Bible every Sunday? I'll give you direction sa bawat topic na tinuturo ko. Lahat ng topic as in. So, tayo bilang mga ilaw ng sanlibutan, hindi lang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay tayo ng direksyon sa mga taong nasa paligid natin. Warm. Yung ilaw kasi tinutukoy dito, hindi flashlight Ilawan talaga. Yung ilawan na meron ako nito yung yari sa clay, tapos nilalagyan nila ng oil yung loob, tapos merong sinulid. Ito po yung tinutukoy ditong light. Nagbibigay ito ng warm. Okay? Kung malamig ang panahon, alam naman natin yan, yung apoy, nagbibigay ito ng init. So pag nanlalamig na yung mga tao sa paligid natin, sige, kapwa Kristiyano na lang, nanlalamig. Huwag natin buhusan ng tubig pag nanlalamig. Tayo yung nagbibigay ng init para sila magsikap uling bumawi. Ngayon, itong ilaw na tinutukoy dito, nanggagaling yung apoy, liwanag doon sa langis. Tayo bilang Kristiyano, nawawala yung liwanag natin pag hindi na tayo nakakonekta kay Lord. The moment na hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpipray araw-araw, hindi ka na nagwo-worship, hindi mo sinusunod yung nababasa mo, hindi ka na uma-attend, don't expect na magagawa mo pa rin to. Never. Unti-unti ka nang nagbabackslide, yung liwanag mo, lumalabo na, maya-maya para ka ng Christmas light, nagbiblink ka na. Para tayo magliwanag, para tayo manatiling asin, kailangan nakakonect tayo kay Lord. Dahil pag di mo to ginawa, wala talaga. Hindi natin kaya to. This is impossible. Mahina lang tayo mga nilalang Lumalakas lang tayo pag nakakonect tayo kay Lord. Kaya sabi ng kanta, even though I'm weak, I become strong because of Jesus. Malakas lang tayo, mabait lang tayo dahil kay Lord. Kaya pag humiwalay tayo, hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagbabasa ng Bible, automatic yan, manghihina tayo. And automatic yan, yung liwanag mo nawawala. And automatic yan, yung pagiging asin mo tumatabang. Kaya gusto mong maliwanag, gusto mong maalat yung pagiging asin mo, close tayo kay Lord. Basahin nyo yung Bible araw-araw. Hindi yan requirement bilang miyembro ng Juhiya. Requirement yan bilang anak ng Diyos. Amen? Majuhiya ka o hindi, requirement yan. And lastly, we are a witness of Jesus. Sabi dito sa Acts 1:8, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, sabi ni Jesus, to tell people about me, both in Jerusalem, kung saan kayo nakatira, in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. So the goal is, lahat makarinig talaga. Ngayon, alam natin, pag nanonood tayo ng mga hearing dyan, yung mga witness gustong gibain ng kalaban. Yung credibility ng witness gusto nilang sirain. Kaya maraming nag-whistleblower na nawala ng kwenta, nagbuwis ng buhay halos, pero dahil sinira yung kredibilidad, ngayon, wala. Parang walang nangyari, naging matapang naman silang mag-witness, pero sinisira yung kredibilidad nila. Tayo naman bilang mga Kristiyano, sira naman talaga kredibilidad natin noon pa. Pero, ngayong naging Kristiyano na tayo, ipilit talaga natin, witness ako ni Lord. Nire-represent ko si God, yung church, at yung pamilya ko, saan man ako magpunta. Sa labas ng church na to, sa trabaho, sa negosyo, sa kapitbahay, sa school, kung ano yung gagawin ko, damay si Lord. Kung ano yung gagawin ko dito, damay yung pamilya ko. 'Di ba? Minsan, mga politician natin, magwawalwal, hindi nila alam kung anong nararamdaman ng mga anak nila. Naalala ko yung isang politician na tumakbo bilang presidente, kung ano-anong sinira yung kredibilidad. Pakamatay yung anak. Nagpakamatay yung anak. Sinira yung kredibilidad niya. So, ang demonyo, gusto niyang sirain yung kredibilidad natin. Kaya ipaglaban natin, mga kapatid.
Hindi pa tayo perpekto lahat. Lahat tayo nagkakamali. Kung tayo bumagsak, bangon, tayo, laban ulit. Ilang beses din akong pumalpak dito sa mga kredibilidad na to. Pero hindi nangangahulugan na pumalpak ka, yun na yun. Final na yun. Hindi, bangon lang. Ngayon, meron tayong tinatawag na Witness Protection Program. Pag ikaw saksi, may protection tayo kay Lord. Hanggang nagpipilit tayong makasunod, yung protection ng mga anghel ni Lord, yung protection ni Lord, na sa atin yan. Kahit ano pang tira ng dyablo, di ba sabi ko nga kanina, pinagmamalaki tayo ni Lord, tingnan mo tong anak kong to, kagaya ni Job. So bilang witness, titirahin naman tayo ng demonyo. Pero wag kang mag-alala, si Lord nandyan. Kung sakaling di mo kinaya bumigay, okay lang, si Lord dadamputin ka naman kung willing ka. Ang tanong, willing ka ba? Willing ka bang magpadampot uli kay Lord? Willing ka bang ibangon uli ng Panginoon? Hanggat willing ka, laban ulit. Amen? Hindi nagtatapos sa pagbagsak. Ang nagtatapos itong laban na to pag kinuha na tayo ni Lord. Habang buhay, may pag-asang bumangon at lumaban. Amen? So, bilang mga witness, target talaga tayo ng dyablo. Kaya maraming witness na tinutumba. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka ron. Kasali ako dun. Lahat tayo target ng mga demonyo. Pero tandaan natin, greater is He that is in us than he that is in the world. Hanggang sumusunod tayo kay Lord, nagwi-witness tayo, nagsishare tayo, walang makakagalaw sa atin hanggat ang mission natin hindi pa tapos. Kung sakaling tapos na. Kasi dito yung word na witness, sa original na lengguwahe ito sa Greek ay martus. Dito galing yung salitang martir. Lahat ng disipulo ni Jesus, maliban kay Juan, pinatay as martir. Si Peter, pinako, patiwarik sa krus. Si Paul, pinugutan ng ulo. Si Matthew, pinagbubugbog. Si Thomas, pumunta ng India, sinibat, pinatay. Si Mark, pinahila sa 2 kabayo. Hinati yung katawan. Lahat sila namatay as martyr. Kung dumating na yung oras natin at time to go home at mamatay tayong martyr, it's an honor. Yung mamatay kang sumusunod kay Lord, yung mamatay kang naglilingkod kay Lord, it's an honor. It's a privilege. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, privilege yan. Ang mamatay para kay Lord ay isang karangalan. Amen? Kung sumusunod tayo. Sino gusto yun? Hindi namatay sa walang kwenta. Amen? So ipaglaban natin, yung pagiging witness natin, gawin natin yung trabaho natin bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Tayo. Palakpakan natin si Lord. Sino po yung first time na nandito? Pakitaas po at wagayway ang inyong kamay. Meron po ba tayong mga guest? May first timer po ba tayo? Hindi ko makita. Baba nga po kayo dito kung meron. Pagpe-pray lang po namin kayo, tapos na tayo. Closing prayer. We just want to bless you kung meron. Bitbitin nyo na rin yung inyong mga gamit. At kung may nag-invite, samahan nyo po sila dito. Para ako na sa langit, panay puti nakikita ko. Ayan, baba po kayo rito. Pagpe-pray lang po namin kayo. So, importante yung tayo. Tayo yung sample product. Tayo yung titingnan nila. Kaya, pipilitin ng demonyong sirain tayo. Pero wag kang susuko. Wag kang titigil. Wag kang madi-discourage. Hindi pa tapos ang laban. Babangon pa rin. Tuloy pa rin. Kaya, yun. Sige po. Usog po kayo dito. Yan, konti. Yan. So, welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang Christian group na walang tinuturo kundi Bible lang. Wala kaming tinataas kundi si Jesus lang. Kung paano nyo narinig kanina, si Jesus lang po yung ating tagapagligtas at wala ng iba. At yung mabuting balita po na sinasabi natin kanina, ito yung mabuting balita. Na kahit tayo makasalanan, na kahit tayo pasaway, na kahit tayo ang dami nating pagkakamali sa buhay na to, minahal pa rin tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na mapatawad, maligtas,
Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon makapasok sa langit. So ito po yung mabuting balita. Ito yung good news. Na walang sinisino ang Diyos, walang pinipili ang Diyos. Mahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. At binigay niya ang buhay niya dun sa krus. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sinong sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi din sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanya, bibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngayon, gusto niyo po bang maging anak ng Diyos? Gusto niyo po ba kayo pong nandito sa harapan? Okay lang po ba maging anak ng Diyos? Pag tayo, anak ng presidente, pag lumakad tayo sa Senado at Kongreso, syempre, taas ng leg natin, no? Anak tayo ng Diyos. Mas malupit yun. Magiging anak lang tayo ng Diyos pag tinanggap natin yung nag-iisang anak niya, si Jesus. Let's bow our head. Yubako po tayong lahat at pumikit. At pwede po natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos sa langit. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, sumunod po tayo sa panalangin ito. Lalo na kayo na nandito sa harapan. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, iligtas, patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray, pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, lalo sa buhay ng iyong mga anak na lumapit dito sa harapan ngayon. Patunayan mo sa kanila na ang iyong salita ay totoo. Yung magandang balita mo ay magandang balita sa anumang aspeto ng aming buhay. Sa mga makasalanan, ang magandang balita, pwede mo kaming patawarin at pinatawad mo na kami doon sa krus. Kaya anumang kasalanan, anumang kamalian na nagawa namin sa aming buhay, Lord, pinatawad mo na at tinatanggap namin ang kapatawaran na yan. At ang mabuting balita, Panginoon, sa tuwing kami magkakamalit babagsak, pwede pa rin kaming bumangon, tumayo at magsimulang uli. At sa mga may sakit, Panginoon, ang mabuting balita, Lord, sa latay mo, kami ay gumaling na. Walang imposible sa iyo. Sa bawat sitwasyon, sa bawat problema na meron kami, Panginoon, meron kang sagot, meron kang solusyon. Kaya dalangin ko, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, ano man ang mga sitwasyon na meron sila sa buhay, pamilya, trabaho at negosyo, Panginoon, dalangin ko, katagpuin mo kaming lahat. Mula dito sa baba hanggang doon sa taas. Sa mga estudyante na nag-aaral, sa kanilang mga struggle, sa mga subjects nila, sa mga exam, mga requirements, sa mga may negosyo, Panginoon, na nangangailangan ng mga kliyente, ng mga tauhan na matitino. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, nandyan ka. Gusto mo kaming abutin, gusto mo kaming tulungan, gusto mo kaming pagpalain. At itong magandang balita na to na gusto mong ibahagi namin sa iba, Lord, totoo to. Totoo to kung titingnan lang namin isa-isa. Ano ang magandang nangyari sa buhay namin mula nung nakilala ka namin? Lord, ang dami. Kaya Lord, buksan mo ang aming isip at puso, aming mata, na makita namin yung kagandahan ng Ebanghelyo mo. Yung kagandahan ng ginawa mo sa buhay namin. At yun ang ipagmalaki namin. Yun ang lagi naming ikikwento sa iba. Yun ang lagi naming sasabihin. Kaya Lord, mula ngayon, we will be your witnesses. We will be a living witnesses
Sa buhay pa lang namin, nakikita ka na nila. Sa buhay pa lang namin, nababasa na nila ang Biblia. Kaya salamat, tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, palitan mo ito ng iyong kalakasan. Thank you, Lord. Pagpalain mo ka sa buong linggong ito, maranasan namin ang umaapaw, siksik, liglig na pagpapala mo. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.